Hello mga ka-story, for today's video, ayan, at kukwentuhan ko naman kayo kung paano ako nag-start sa aking sari-sari store. So, March this year, naging unemployed po ako and 5 months na buntis. So, since wala akong ginagawa dito sa bahay, nag-iisip ako kung ano ba yung pwede kong pagkakitaan. Para matulungan yung asawa ko kahit wala akong trabaho. So, bigla naisip ko na why not na i-open ulit tong sari-sari store ni Mama. Kasi itong bahay namin is dating sari-sari store ni Mama na ginawa din namin bahay. So, eto mga ka-story, yung harap ng aming bahay na may sari-sari store. So, ayan, dyan siya dati nagtitinda si Mama, dyan sa may bintana. Bali, dyan siya dati sa loob nagbebenta, pero ngayon is ginawa na naming kwarto sa loob. Then, yung sari-sari store is nandito na siya sa labas. So, kinausap ko yung asawa ko na gusto kong mag-sari-sari store para matulungan kita. Wala akong trabaho. Yun. Gusto naman niya, pero ang problema namin is wala kaming pera. Hindi totoo yan. Nag-try ako na umutang sa mga kakilala namin, pero sad to say, wala akong mautang. And ang kagandahan lang dun is merong isang company na pinautang ako ng worth 10,000 pesos. So, ginamit ko na pangpuhunan. So, by April, bali 6 months na yung tiyan ko noon. April is, sinimulan ko na yung store. Bali, kinausap ko na si Mama na gusto ko nang buksan yung sari-sari store. Kaya, sinamahan niya akong mag-grocery. Kasi siya yung may alam kasi dati siyang may hawak nitong bahay na sari-sari store. Sinamahan niya ako na nag-grocery sa dati niyang pinagbibilhan ng mga paninda niya. So, ayun. Nag-start ako ng April 12. Wala na atang klase yung anak ko noon. Bali, sim break na ata nila noon. So, kasama namin siya na nag-grocery. Then, sa halagang 9,436, yun yung naging puhunan ko dito sa sari-sari store ko. So, ang tanong ngayon is, maganda ba yung sari-sari store? Natutulungan ba ako ng sari-sari store ko ngayon? Ang sagot ko dyan ay yes. Super duper ganda ng sari-sari store. Kahit konti lang yung tinutubo mo, kahit pa piso-piso lang, ang ganda kasi ang laking tulong din sa amin sa pangangailangan namin sa araw-araw kasi nagpro-provide naman niya, natutulungan naman niya kami, and nakakabayad na din kami ng bills kahit papaano. So, bale nakapag ROI na tayo dito sa sari-sari store noong May 16. Ayan. May 16 is nakapag ROI na tayo. Bale yung puhunan plus kita natin is ipon na tayo ng around 19,452.31. So, yung dati nating sari-sari store na ito, ngayon, ito. Or ano ba yung mga ginawa ko. So, dito sa record ko is, may record kasi ako dito ng grocery, load, Gcash, bills, nililista ko kasi yan. Alam niyo yung problema din ng mama ko, saan ko daw ilalagay yung sari-sari store ko. Kasi, yung dating sari-sari store ni Mama, dyan sa loob is ginawa na namin kwarto. So, naisip ko is dito sa sala or dito sa labas namin nilagay yung sari-sari store. And sabi niya is baka manakawan. So, hindi naman. Bale, dito namin sa sala nilagay yung store ko. Kasi gusto ko din na open and
nakikita lahat yung mga paninda ko. So dito sa sala namin siya nilagay. So tinatanong din ng mga tao minsan kung hindi daw ba nananakawan, kasi nga kapag gabi wala din siyang pintuan, bali open kasi siya. So pakita ko sa inyo. So ayan, ito papakita ko yung store ko na wala pang pintuan and open siya. Ayan, yun yung kusina namin. Then ito yung labas, open siya, wala siyang pintuan. May pintuan lang dyan sa labas, yung sa may gate. Pero kasi store ko na dito, tapos daan na yan sa labas, yan. Daanan na yan. Pero may ginawa naman si Papa na, ayan, kawayan na pang linalagay sa gate para walang makapasok. Minsan nga tinatanong ng mga tao kung ganito na daw ba yung store ko na walang pintuan, baka daw manakawan. O sinasabi ko, yes, ganito na. Wala naman, sa awa ng Diyos, wala naman, mababait naman yung mga kapitbahay namin. Tapos may aso din sa labas. At alam nyo ba na kahit konti lang yung ating mga kapitbahay and marami tayong mga kakompetensya na sari-sari store dito is consistent naman yung pagpunta ng mga customer natin dito sa ating tindahan, kasi nga marami silang pagpipilian. And kagandahan is yung pinagpipray ko nga is yung meron din silang trabaho para hindi sila mangutang and mapabili sila dito sa ating tindahan. So sa isang araw is nakakabenta naman tayo ng mga around 1,000 up and 2,000 up. So sa halagang ng mga yun is nakaka-ipon or nakakadagdag naman sa ating puhunan or kita dito sa ating tindahan. So nagpapasalamat tayo sa mga kapitbahay natin na continue yung pagpunta nila dito sa ating sari-sari store. So ayan ang tanong, ano nga ba yung mga ginawa ko, bakit ang bilis yung paglago, ang bilis yung pagbalik ng ating puhunan sa ating tindahan. So ang ginawa ko is consistent, maging masipag, tapos maging matyaga. Ayan, everyday kasi akong bumibili ng mga paninda ko, kung ano yung wala sa tindahan na yung binibili ko. Then nagdagdag din ako ng mga iba't ibang services, hindi lang yung products. Nagdagdag din tayo like sa GCash, yung mga bills, ganon. Kahit pa 5 or 15 yung charge, pwede na. Nagdagdag din tayo ng counting mineral. Ayun. So, from April 12 to May 31, bale yung puhunan natin plus kita is meron na tayong nakaipon na ako ng 24,682.71. Bale yung malaki doon is yung kita ko sa sari-sari store sa goods na 9,918.92. Tapos sa load, yung kita ko is 324 pesos. Then sa GCash naman is 117, and sa bills is meron tayong 15. Bali kunti pa lang yung may alam kasi sa mga bills natin, yung nagbabayad ng mga kuryente, ganun, may pinaprocess din tayo para pangdagdag sa kita dito sa ating sari-sari store. Minsan nga sinabihan din ako ng anak ko na kung pwede daw is wag na akong magmotor-motor kasi malapit na akong manganak at baka manganak ako sa daan habang pumupunta kami sa grocery. Sinabihan niya ako na baka pwedeng hindi na ako magmotor-motor. So since ayun nga walang ibang mag-grocery, ako lang naman, nagtiyaga ako until kahit malapit na akong manganak, mga one day bago ako manganak is nagmumotor pa rin ako, nag-grocery pa rin ako ng mga paninda ko. Kaya nung nanganak ako, nagulat nga yung isang auntie ko na sabi is nakita lang kita kahapon, buntis ka pa, tapos ngayon nanganak ka na. Yun.
Yun yung sinabi niya sa akin. Oo, nagmumotor pa rin ako. Nung malapit na akong manganak, mga 1 day before ako manganak is nagmumotor pa rin ako. Nag-grocery pa rin ako ng mga paninda ko. Kasi gusto ko is mapaikot ko or mapalaki ko tong sari-sari store ko, na hindi lang sari-sari store kasi may pangarap tayo na hindi lang sari-sari store. Pangarap din natin kasi maging mini grocery yung ating sari-sari store. So ayan, pinagsisikapan natin na mag-grocery araw-araw kahit mainit kasi wala naman tayong kotse na or for meals na gagamitin sa pang-grocery. So yan, kahit nag-grocery kami, ngayon, nanganak na ako is dinadala ko yung baby ko. Kahit 3 months, dinadala ko siya sa grocery kasi nga breastfeed siya. And kasama ko naman yung asawa and anak ko sa pang-grocery. Dinadala namin siya sa grocery kapag wala na kaming wala nang laman yung store namin, dinadala namin siya kahit sa pag-grocery. Sa mga nagbabalak na or nag-iisip ng anong magandang business, ayan, magsimula kayo sa kahit sari-sari store, kahit sa maliit lang na puhunan. Kasi mas maganda na magsimula sa maliit, lalo na kung wala kayong alam sa pagbi-business, kasi mahirap pumasok sa isang business na hindi mo alam yung pasikot-sikot or galawan sa isang negosyo. So mag-start kayo sa maliit na puhunan kasi kahit mag-fail yan, at least maliit lang yung nawala sa inyo. Pero ayun nga, pag nasa sa sari-sari store na kayo, ayan, maging masipag, matyaga. Tapos, ayan, maglista din kayo ng mga sales nyo para ma-monitor nyo yung mga gastos or mga expenses, mga pumapasok sa store nyo. Ayan, ilista nyo para maging successful lang yung business. Until now, nag-iisip din pati ako ng mga pwede kong idadagdag sa store ko, kung ano pa yung pwede pang pagkakitaan na hindi lang goods, pwede din sa services. Doon sa load na ginagamit ko sa retailer SIM, bale, kunti na lang yung nilalagay ko doon kasi may ginagamit na akong app. Tignan nyo na lang sa isa kong video. Yun yung ginagamit ko kasi malaki yung kikitain mo doon kapag nag-load ka doon. Kasi free yung sa mga bills payment, tapos sa mga bank transfer is free kasi yung charge. Then sa load is meron kang rebate na up to 3%. So yun yung ginagamit ko. Kasi aside sa patong mo na 5 pesos sa load is may rebate ka din ng up to 3%, kaya malaki yung kitaan dun. So yun yung ginagamit ko na app. So anyways, July 26 nanganak na pala ako noon. So eto na siya. Hi! Dalawa na yung Hi baby mo ko ng vlog! At si ate, yung kasama ko sa pag-grocery araw-araw, ayan, si ate L.A. Hi vlog! So, eto yung dalawa kong kasama sa pag-grocery. Ito yung nasa tiyan ko noon na andito na. Tapos ito naman si ate na lagi kong kasama sa aking vlog or sa pag-grocery sa araw-araw. Ayan. Ito yung dalawa kong chikiting. Hi vlog! So that's all for today. I hope na-inspire ko kayo sa aking kwento. And alam ko na kaya nyo rin dahil nakaya ko kahit na buntis ako at nanganak, kinaya natin. So, sa mga nagbabalak dyan na mag-start ng kanilang sari-sari store or business, kaya nyo yan. Basta sipagan nyo lang and dapat malikod din ang inyong mga isip sa mga pwede nyo i-dagdag sa inyong mga negosyo para mas mabilis lumago at mapalaki. See you in my next video. Please subscribe and hit the notification bell para always updated kayo sa ating i-upload na video. See you again. Happy selling the story. Bye!